Blessed morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Muli po tayong nagising. May pagkakataon po tayo muli para magawa ano yung pinagagawa ng Panginoon, makasama ang ating mahal sa buhay, patuloy maipahayag ang mabuting balita, patuloy na maranasan ang kalawakan ng kanyang biyaya. Amen po ba? Salamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Itag na po natin at i-share yung ating live devotion nang sa gayon. Marami po yung makarinig ng Word of God ngayong umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magpasalamat, sumamba sa Panginoon na ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Patuloy po kami lumalapit ngayong umagang ito at patuloy nyo kaming samahan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na hinihingi namin ang inyong pagsama sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat at kami muli ay nagising. Binantayan nyo kami at patuloy nyo kaming sinasamahan sa lahat ng tagpo ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Tayong lahat ay umawit sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Once again, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare us. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. We thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Panginoon, dahil kami ay inyong patuloy na pinagkakatiwalaan. Panginoon, patuloy nyo kaming sinasamahan. Patuloy nyo kaming pinapatnubayan at ang aming panalangin, Panginoon, ay ang laging kahandaan, O Diyos. Lalo na sa mga huling araw, Panginoon, kami ay matagpuan nyo, O Diyos, na nagpapatuloy na may pagtatapat at laging dumidepende lamang, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon. Ngayong umaga, patuloy nyo kaming samahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed morning po sa bawat isa. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Amen po. Ayan, mag-aaral po muli tayo ng salita ng Diyos at samahan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Makibukas po kayo sa aklat ng Roma. Book of Romans, chapter 12, verse 3, verse 3. Romans chapter 12 verse 3. Basahin po natin ang
sinasabi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Aklat ng Roma 12:3. Sabi po dito, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Ulitin ko po, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. At mga kapatid, bago sinabi ni Pablo yung verse 3 na ito, doon binanggit sa verse 1 and verse 2, yung patungkol sa kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyong kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Sa verse 3 na ating binasa, may previous verses na sinasabi si Pablo. Nasa verse 3 na binasa natin na sa biyayang ipinagkaloob daw ho ng ating Diyos sa atin, ang paalala po sa atin na huwag daw nating pahalaga ng ating sarili na higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay sa inyo ng Diyos sa inyo. So, napakahalaga po mga kapatid na mapaalalahanan tayo ng mga salitang ito na totoo naman po nang dahil lang talaga sa biyaya ng Panginoon. At yun nga, tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya natin sa Panginoon, yung bunga ng malawak na biyaya ng Diyos sa atin, kaya naranasan natin at natamasa natin ang kaligtasan at katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. At ngayong umagang ito, dahil may paalala po sa atin na sa kabila ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, huwag daw po nating pahalagahan ang ating sarili ng higit sa nararapat. So, hindi po sinabi ditong pabayaan natin ang ating mga sarili. Wala pong ganon. So, don't get this verse wrong na ba na sinasabi dito na, ay, huwag pahalaga ng sarili. Hindi naman sinabing pabayaan. Ang sinasabi lang ni Pablo, may paalala at may babala na kapag kasi ang pinagkaloob sa ating biyaya ng Diyos ay naglalaban kasi, 'di ba po, ang ating mga espiritu sa ating mga katawang panlupa, dahil tayo nabubuhay pa sa katawang panlupa. At may paalala si Pablo patungkol dito na kapag pinahalagahan natin ang sarili na higit sa nararapat, yun ang delikado doon, nalilimutan natin yung biyaya. Maaring maging magulo yung ating takbuhin, maging magulo ang ating mga sitwasyon, maging magulo ang kalagayan ng espiritualidad natin bilang mga mananampalataya kapag tinignan natin ating mga sarili ng higit sa nararapat. Ano man yung kaya napakahalaga, ano man yung mga narating natin, ano man yung mga na-accomplish natin, we count everything as loss. 'Di ba po, talagang kung titignan lang talaga natin yung masaganang biyaya ng Diyos, dahil lang talaga sa Kanya, ano man ang hawak mo sa kamay, may kakayanan ka man, ano man ang ating natapos, napakahalaga na babalik tayo sa disenyo na dahil sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos, ay natamasa natin mula sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa lahat ng mga natatamasa natin, sa mga kalayaan na ipinaranas sa atin ng Panginoon, sa mga pagtatama, sa mga buhay na tinatamasa natin ngayon bilang mga mananampalataya. Yung humility na gustong ipaalala sa atin ni Pablo na kinakailangan natin, kasi kapag hindi natin nakita ito at hindi po natin nabantayan ito, hindi po tayo lalago. Kaya may babala, mayroon siyang babala para sa atin na laging suriin
suriin daw natin hong mabuti ang ating mga kalagayan. Doon sa mga pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan maging mapagbantay at maging maingat tayo na huwag naman din dumating sa punto na kapag marami tayong ginagawa sa ministeryo ay ang tingin natin ay tayo ay nakalalamang. Ano po, ang totoo lang, dahil lang talaga sa biyaya ng Panginoon na napagkatiwalaan tayo na magampanan, mga kapatid. Kaya kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos para magampanan. Ano po, magampanan yung pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang magampanan, pinagkatiwalaan tayo na tayo ay ikinonsidera ng Panginoon, na tayo ay ibinilang, ibinukod bilang mga lingkod niya, mga mananampalataya na gumagawa sa kanyang ubasan bilang mga pinili. Kaya ang paalala nasa kabila na nauunawaan natin na oo, hindi nga tayo di ba sinasabi dito sa Romans 12:1 na naiintindihan naman natin, o sige, nandun tayo sa punto na naiintindihan natin na alang-alang sa mga pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibinibigay natin yung ating mga sarili bilang handog. Nauunawaan natin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Naroroon na tayo. Tapos nauunawaan natin na ito yung pagsamba na nararapat sa Diyos. Hanggang sa nauunawaan natin na hindi dapat nating tularan ang mundo. Hindi natin dapat tularan ang pag-ugali ng mundo, ang mga kaparaanan ng mundo. At kailangan maunawaan natin ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Kung naiintindihan at nauunawaan na natin ito, may babala si Pablo. Nasa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin, ang sinasabi niya, huwag nating pahalagahan ang ating sarili ng higit sa nararapat. Kailangan babalik tayo sa disenyo na tayo ay biniyayaan ng Panginoon at pinagkatiwalaan. Tayo ay iniligtas ng Panginoon. Ano po, na hindi natin i-disregard yung mga paalala kagaya nito na sinasabi dyan na ang ating mga sarili kapag ating pinahalagahan ng higit, yun yung babala doon. Kaya pakicopy nga po at paste yung verse 3 ng Romans 12. Paki-comment po. Paki-comment yung Romans 12 verse 3 para po makita ng mga kapatid po natin. No wonder in the book of James, sabi po sa aklat ng Santiago, James 4:6, sabi dyan, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya mga kapatid, anuman yung ating kalagayan, anuman yung ating mga estado sa buhay, hindi po yan garantiya at hindi po iyan ang ating batayan bilang mga mananampalataya na binuhay ang Espiritu sa atin, that we should view, or we must view our lives in the view of eternity. Dun tayo sa walang hanggan. Lagi ko po iyang pinanghahawakan sa biyaya po ng Diyos, kahit mahirap po na sa araw-araw, pag sumikapan natin na lagi natin ituon ang palingin sa Panginoon, ituon natin yung ating mga sarili sa pangwalang hanggan. Mahirap yan kasi very challenging yan sa atin kasi marami tayong mga distraction. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi yung pag-asa na kayang ibigay ng Diyos sa araw-araw ay palaging bago. Lagi nga tayong bibigyan ng pag-asa na makita natin na dapat ang pamantayan natin ay doon sa pangwalang hanggan. Dahil kapag di natin tinignan yun, maari nating hindi makita kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos. At kapag ang tingin natin sa sarili natin ay higit sa nararapat, delikado tayo. Kapag ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo alam niyo yun, na higit pa sa nararapat yung tingin natin, ay delikado ang ating kalagayan dahil hindi natin makikita yung biyaya kapag ang tingin natin sa sarili ay higit-higit. Kaya napakahalaga bilang mga naglilingkod sa Panginoon na mapaalalahanan tayo patungkol dito. And kagaya ng binanggit natin, that God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya mapaalalahanan po tayo na
kahit anong ating marating, ano man ang ating, kahit sa ministry, sa workplace, saan man tayo ginagamit ng Panginoon, iba, yung manatili tayo. Hindi yung i-down yung sarili, no? Yung bang manatili tayo doon sa disenyo ng Diyos na dapat ang Diyos yung nahahayag, yung na-exalt sa ating buhay. Na ano man yung achievements, ano man yung mga successes, pero alam niyo mga kapatid, yung mga ginagawa natin sa Panginoon, lahat ng yan, nakikita ni Lord, at hindi sa lahat ng panahon may makakakita sa atin o may makaka-appreciate sa atin. But we need to embrace na si Lord, nakikita niya tayo. So, sapat yon para patuloy tayong manatili dun sa disenyo ng Diyos na si Lord yung mahayag sa atin at dapat hindi natin tignan yung ating mga sarili na higit. Ano? Kaya, sabi sa Isaiah chapter 66 verse 2, sabi doon, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay, sabi ng Diyos. Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Paki-comment nga po natin, Isaiah 66 verse 2, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay, sabi ng Diyos. Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Ang danger kasi kapag sobra na nating nakita yung bang mga nagagawa natin, kapag nakikita natin yung nagagawa ng mga kamay natin, mga kapatid, ang danger doon ay maging mapagmalaki sa mga natapos natin o nagawa natin, which is very dangerous. And that's the entitlement yun. And entitlement can block us from knowing Christ Jesus. Entitlement is can block us from experiencing Jesus in personal way. Bakit? Kasi ang makikita mo sarili. At ang sinasabi ng Biblia pagdating sa pagsunod sa Panginoon is to deny ourselves. To deny yourself. At napakahirap yun kapag hindi natin i-involve palagi yung ano yung sinasabi ng anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pagsunod, ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa pagpapatuloy. We need to be filled ng Word of God. Hindi pwedeng naghihintay tayo ng sagot sa mga panalangin and at the same time hindi natin binubuksan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at bahagi yun ng pagmamataas sa Panginoon. Kasi kung tayo ay naninikluhod sa Panginoon at lumalapit ng totohanan sa Panginoon, sinasabayan natin. Ito yung maraming nakakalimutan ng mga mananampalataya, lalo na sa generation po ngayon. At samahan tayo ng Panginoon na gawin yung dapat. Ang nalilimutan na gawin sa generation ngayon ay yung makita natin na yung mga spiritual na bagay, kailangan magabayan din yan ng mga practical nating pamumuhay. Kasi hindi pwede spiritual, tapos hindi tayo natututong mabasag sa sarili. Amen po ba? Hindi pwedeng spiritual, tapos hindi tayo masipag. Hindi pwedeng spiritual, tapos hindi tayo accountable and responsible. And papasok doon yung pride, and that pride will destroy us and put us to spiritual death. Maaring, alam mo yun, yung para sa atin, yung ipagagawa sa atin, hindi natin magagawa kasi hindi tayo nagiging accountable and responsible. And humility begins kapag yung ating paglago, itinuon natin sa Lord, hindi ko po talaga kaya. At mas maganda pa nga kapag tuwing gagawa tayo, kinakabahan pa tayo kasi dumidepende lamang tayo sa magagawa ng Panginoon. Hindi pwedeng parang kampante tayo na, may gagawin na naman sa Panginoon, may gagawin sa church. Hindi pwedeng focus yung mga kamay natin, mga kapatid, sa paggawa. Kailangan sumasabay yung ating mga espiritu, yung ating mga isip, yung ating mga puso. Yan yung mga paalala ni Pablo sa ating lahat. Kaya, napakahalaga na mapaalalahanan tayo sa mga bagay na ito. Why? Because in Proverbs 16 verse 18, anong nakalagay doon? Pride, sabi dyan, pride goes before destruction. Tingnan natin sa Tagalog para sa ating wika po natin mabasa. Sabi po dito, hallelujah. Kawikaan 16,
Proverbs 16, verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Kaya lalo na sa mga huling panahon, hindi sapat na nagpapatuloy lang tayo na, oo, tayo ay biniyayaan at pinagkatiwalaan na maging tagadala ng mabuting balita. Pero dapat habang tayo ay naghahayag ng mabuting balita, habang tayo ay ginagamit sa iba't ibang ministeryo, kung saan tayo pinagkatiwalaan at inilagay ng Panginoon at ng ating mga tagapanguna, at the same time, huwag nating kakalimutan na palaging magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Panginoon, na palaging dumidepende lamang sa Kanya. Bakit? Kasi kapag naging mataas ang ating tingin sa mga sarili at higit ang tingin natin sa ating mga sarili, hahantong tayo sa kapahamakan. At ang pagmamataas na ito ay ibabagsak tayo, at yung mga bagay na yun na hindi mo makikita, hindi natin makikita. Hindi natin basta makikita yan. Bigla na lang dadating yan. Pero habang tayo ay tinuturuan day by day, habang tayo ay sinasanctify ng Panginoon araw-araw, palagi nating mapanatili na ang ating hakbangin sa Panginoon, mapanatili natin na tayo ay nakagagawa lamang dahil sa bunga ng kaligtasang natamasa natin sa Panginoon. Na nakagagawa lang tayo dahil sa masaganang biyaya ng Diyos. At dahil nagbunga ito ng pananampalataya, na yung pagtibay ng pananampalataya natin sa Panginoon, kaya nahahayag sa atin na tayo ay magpagamit, nahahayag na tayo mas magsipaglingkod, na kahit may pinagdadaanan. Diba po? Kaya napakahalaga na sa umagang ito, mapaalalahanan po tayo ng mga patungkol dito, na hindi sapat na maintindihan lang natin yung verse 1 and 2 ng Romans chapter 12. Pero dapat maintindihan natin na maging mapagbantay po tayo sa mga bagay na ito. Kasi napakahalaga na kapag tayo ay gumagawa, nagiging accountable tayo sa mga kilos at galaw at mga pagdedesisyon natin. Kapag hindi na natin nakikita gaano kalawak ang biyaya ng Panginoon, magsisimulang makita natin ang ating mga sarili na higit-higit. At ito ay babala para sa atin. At kapalaluan, ang mahahayag kapag hindi natin naunawaan that, alam niyo yun, yung entitlement na makita natin yung mga sarili natin, ay makakahadlang pala siya para maranasan natin lalo ang Lord sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay niya sa atin sa araw-araw. It can block us and hinder us. And our spiritual lives and our practical lives ties together. Kailangan magkasama sila eh. Habang tayo pinalalago at pinagtitibay ng Diyos sa espiritual, nagiging masipag tayo, nagiging maingat tayo, nagiging masigasig tayo, mas nagnanasa tayo na palaging mahayag si Lord, palaging manguna si Lord sa atin at sa lahat ng mga desisyon natin. And our humility and willingness to give up everything ay pagpapahayag na napakaganda na ang Diyos ang maging sentro sa ating mga buhay. So, paano natin magagawa yung mga bagay na yan? Let us evaluate our hearts. Amen? Let us evaluate our hearts. Let us remember God. Consider our ways, na maalala si Lord sa lahat ng mga paghakbang natin. Ibig sabihin, walang hakbang sa buhay natin na gagawin tayo na labas ang Panginoon. Kailangan lagi siyang kasama. Yan ang pagpapakita at pagpapahayag na nagpapasakop tayo sa Panginoon. Kahit sa mga mahirap na sitwasyon, na kahit pakiramdam mo tama ka, na kahit pakiramdam mo wala ka namang ginawang mali, na kahit pakiramdam mo ikaw yung tama, hindi dapat natin tignan, kundi kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, maging mapagbantay tayo na wag nating makita yung sarili natin na higit-higit. Hindi sinasabing pabayaan ang mga sarili, mga kapatid. 'Di ba? Templo nga ng Diyos yung ating mga katawan Yung ating mga buhay, yung ating puso, ating isip, lahat yan, yung kabuuan natin. We are called to bless the Lord to the uttermost, from the inmost being ng ating mga buhay. We are called
na pagpalain, paglingkuran, ang kataas-taasang Panginoon. Ngunit, kailangan maging mapagbantay tayo. Kailangan wag natin kalimutan yung sinasabi natin kanina pa from the book of Romans chapter 12 verse 3. Kaya salamat sa Panginoon ngayong umaga kasi pinaalalahanan muli tayo na yes, we have been saved by grace through faith. Anong kasunod noon? Tinawag tayo, di ba? Tinawag tayo para mamuhay na kung tayo ay niligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan ay kamatayan ng Panginoong Hesus. Ibalik natin yung ating mga buhay bilang mga niligtas ng Diyos doon sa disenyo na, oo, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi natin dapat tignan yung ating mga sarili ng higit-higit dahil lang kasi talaga sa biyaya ng Diyos. Kaya kung mga naglilingkod po tayo sa Panginoon, praise God. Kung mga manggagawa po tayo na nanonood ngayong umagang ito, praise God po sa inyong mga buhay and glory to God. Wag nating kakalimutan na ang bawat paghakbang natin, kailangan nandun ang Panginoon. Nahahakbang tayo, hindi natin aagawin yung para sa Panginoon. Ayaw ng Lord yun. Kaya kapag tayo ay nabibigyan ng pasasalamat sa ating paglilingkod na ginawa, kung tayo ay merong ibinahaging paglilingkod para sa mga tao, sa community, sa church, let us give all the credit to God alone because He is holy and deserves all the praises, all the adoration, all the exaltation. And coming from dun sa bagay na yon, ay makikita na ang pagtitiwala natin, yung pagpapasakop natin, ay nakadepende lamang sa Panginoon at magagawa ng Panginoon. Doon natin maipapasok that naunawaan talaga natin yung verse 1 ng chapter 12, naunawaan natin yung verse 2 ng chapter 12. Na itong Romans 12 na ito, lalo na yung 1 and 2, gamit na gamit yan, di ba po, sa atin bilang mga ini-appoint na sa paglilingkod sa Panginoon, sa worship team, ayan, lalo na sa worship team, mas maging maingat po tayo kasi tayo ay mga pinagkatiwalaan. Yung Levitical calling na mayroon tayo as part of worship team, we need to be reminded na ibinukod tayo ng Panginoon para sa panawagan na tayo yung, alam niyo yun, yung pasisimulan, lalo na sa mga church worship service at sa mga iba't ibang ministeryo na ating ginagalawan, laging maging puso po natin na Lord, ang makita at mahayag kayo. At magandang bagay po yung kinakabahan bago tayo gumawa. Kinakabahan hindi dahil sa hindi ka handa. Kinakabahan dahil naghanda ka at the same time ay humihingi tayo ng pagsama at paggabay ng Panginoon na dahil lang talaga sa Kanya kaya po natin magagawa. Kaya sa mga kapastoran po, nakakasama natin, sa mga kamanggagawa, nakasama natin, sa mga kasamahan sa ubasan ng Panginoon, nasa iisang katawan tayo. At alam natin, sa mga sumunod na verse na ito, ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo, yan pag pinagsama-sama natin yan, ay napakalaking advancement yan para sa ikakalawak ng kaharian ng Diyos. But we need to be careful and maging mapagbantay. Kasi nga, marami at sari-sari ang mga distraction na ito. At kahit nga, as I end, kahit yung mga books na napoproduce ngayon ay sobrang tinatakal yung about sa self-esteem. There's nothing wrong with that. Yung mga self-care, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Yung alagaan mo yung sarili mo at syempre, bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Kasi kalooban naman din ng Panginoon na pahalagahan natin ating sarili. Pero ang pedestal doon ay huwag daw higitan. Huwag higit-higit. Kasi nga, may danger doon. Kaya, ano man ang gagawin natin, paglilingkod, ano man ang gagampanin natin, manatili tayo mababa, manatili tayo magpakumbaba, manatili tayo na lagi lang natin itong magagawa dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpatuloy sa Panginoon. Kagaya nga po na sinasabi ng ating Pastor Joseph, lagi may pag-asa sa Panginoon. Kung tayo po ay tinuturuan ng salita ng Diyos, may pag-asa sa Kanya
na makapagpatuloy, kalakip ang kalakasan niya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, O Diyos, at patuloy na nagpapasakop sa inyong pagka-Diyos, sa inyong kaparaanan, sa inyong salita, sa inyong pagsama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Magawa namin ano yung dapat, ano yung ganap, ano yung kalugod-lugod sa inyo. At lagi namin tignan yung aming mga sarili na dahil lang sa inyong biyaya, dahil lang sa inyong habag, kaya kami makakapagpatuloy, kaya kami makakagawa. At kayo ang makita at mahayag sa aming mga buhay sa lahat ng pagdidesisyon, sa lahat ng mga hakbangan namin. Sa mga nakiisa sa devotion na ito, patuloy niyo po silang samahan at gabayan. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. God bless the Door of Faith Church. God bless the Philippines. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.